it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, kasi si Lord naman mag-uusga sa kanila eh. Kumbaga ngayon, parang panalo sila ngayon, matutuwa sila. Huwag ka mag-alala, may araw din yan. Sa katunayan, maawa pa nga tayo sa kanila. Pag-pray pa rin natin silang sana, ma-realize sila na maikilang yung panahon ng mamamayani ng kasamaan. Afterward, judges din sila. Kaya tayo, naawa tayo. Kaya sabi ng Lord, ganun pa man, dahil ikaw Kristo ka, ang labi mo. Pag yung kaaway mo, yung aaway sa'yo, gutom, pakainin mo. Huwag mong batuhin ng tinapay. Kasi pag binato ng tinapay, galit ka pa rin. Diba? Ang binato ka ng bato, mukhang tinapay, binato mo rin. Eh, galit ka pa rin nun. Diba? Ang masama, hindi nga galit sa garpon. Di pareho na. Kaya nga, eh, sabi yung Lord, pakainin mo. At kung painin mo. Huwag mo lagyan ng chlorine. Na ano yung cyanide. Talaga. Diba? Sa totoo lang. Di ba nasasaktan tayo sa maraming pagkakataon? Isa gusto natin gantihan, ibig sabihin, i-text na mabalik. Ang kapal ang mukha mo. Wala naman talagyan eh, makapal naman ang mukha niyan eh. Huwag mo nang patulan. Sa ating kaawaan na lang natin. Yung asawa ko, nadayan, ng babae, sa babae, ha? Na. Ang mahalaga, hindi ikaw ang nanlalaki. Kung siya ang bababae, ibigay mo rin sa Diyos. May araw din yan. Sana nga magsisi. Kasi kawawa siya. Forever is not a joke. Pero sana magsisi. At kung sakali naman, magsisi, huwag ka naman, ay nagsisi, unfair. Lahat tayong makasalanan. Lahat tayong makasalanan. Kaya tayo kailangan ng awa ng Diyos. Ayun tayo eh. Kaya nga natin ginagawa ng mabuti para panalunan natin sa Panginoon Diyos. Kaya tingnan yung word ha. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Diba? Pag gumanti ka, at pinatulan mo, hindi na-overcome ka na ng evil. Evil ka na rin. Sayang naman. Diba? Sa sakyan alam nyo, maraming beses na gusto umabot. Diba? Overcome evil with good. Minsan gusto mo sobra na kayo. Overcome evil with good. Nakuha niyo to. Minsan sa maraming pagkakataon, minsan nagagawa mo, na-overcome na evil eh. Di balik ka sa word, hindi ka ng tawad. Kaya susunod, alam mo na. Sa bahay, galit ka sa kapatid mo. Ba't mo sila damit ko? Damit lang yan. Overcome evil with good. Dahil lang sa damit, gusto mo siya ng impyerno. Nakuha niyo? Kaya nga, walang lugar ang sama ng loob sa Christians. Kaya nga, ang utos ng Diyos, Christianity, love one another as I have loved you. I redeemed you from eternal punishment. Dahil wala tayong dahilan to remain bitter. Alam niyo, check yung heart natin. Pag narinig niyo yung pangalan, anong repento sa'yo? Nagbabago ba yung decision mo? Parang ayaw mo siyang kausapin. Pag narinig mo lang yung ginawa niya na nagtagumpay siya, natutuwa ka ba o nalulungkot ka? I-check mo kung hindi, ibigay mo sa Diyos. Lord, patawarin ninyo. Do not let bitterness reign in me because you love me and let your love overcome this evil. Nagkakaintindihan? Kasi sa totoo lang, amin, sasabihin sa inyo, kung sino yung kinaiinisan mo, hindi ka mo tawa-tawa. Ikaw hindi nakakatulog, sa tulog na tulog ako sa service. Hindi mo siya, tulog ka pa lang ba? Talo ka. Iyaan mo niya sa Diyos. Di ba? Ang basta gawin natin pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kaya ano sabi ng Lord? Huwag mo alalahanin niya. Sa halip, sabi niya, for you, tinan niyo sila, accepted joyfully the seizure of your property. How could they do that? Yung property sila, kinuha ka, masaya pa sila. Knowing that you have for yourself a better possession and a lasting one. Dinaya ka na, kinuha na yung mga bagay para sa'yo, masaya ka pa? Yes, kasi meron mas magandang kapalit eh. And sabi, therefore, do not throw away your confidence, which is a great reward, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. Di ba? Lugi ka naman, ikaw na nga inapi, ikaw pang ano? Hindi ako napi. God will himself will take that personally. Just like Saul, sabi ni Lord Jesus, Saul, why are you persecuting? Pinersonal niya si Saul.
pinipersecute ni Saul yung church, pero sabi, bakit mo ako pinipersecute ha? Kaya si Saul sabi, you will suffer for my name. Kasi si Lord, siya ang tatayo for us, for our defense. Amen? Kaya sabihin sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Our future is glorious. And Jesus will come. Amen. Hallelujah. Then He will renew all things. Wow! Totoo. Yes. Lahat yan papabagoy ng Lord. Tingnan nyo. Sabi niya, He who sits on the throne. Kasi hari na siya, di ba? Behold, I am making all things new. And He said, right, for these words are faithful and true. Babagoy niya lahat yan. Yung mga pinagmamalaki ng maraming tao ngayon, wala na yan. Sabi, babagoy ng lahat yan. Now, tingnan sabi ng Lord, then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away. There is no longer any sea. What? Wala nang dagat. Ano ibig sabihin yan? Wala nang bagyo. Wala nang tsunami. Wala nang baha. Wala na yung mga bagay na kinakatakutan natin. Wala nang Diyos. Tingnan nyo? Wala nang pating. Bakit? Wala nang dagat. Ang saya-saya natin ito. Parang, wow, puro lupa sa sakiran. Then I saw a holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, and made ready as bride adorned for her husband. Alam niyo ba yung bagong na, ito ha, hindi tayo aalis sa lupa, mismo itong katawan na bibigyan tayo ng bagong katawan, merong bagong mundo, yung langit ang bababa sa mundo. Ano niya? Coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned to her husband. Parang, wow, nai-imagine niyo yung ganda ng babaeng pababa na parang inihanda pa sa kanyang asawa ikakasal. Alam niyo, yan yung groom makakulira, pababa na din. Parang, bubuksan na yung pintuan. Grabe yun. Bakit lang pa kinakasal? Yun ang pinakamaganda ng anyo sa buhay, tanang buhay niya. Di ba? Pagbukas na din, tapos nakasarado pa yun. Surprise, di ba? Parang mapapaawit ka. You came along just at the right time. Parang, di ba parang, wow. Sobrang, ikaw ang bigay ng may kapal. Nai-imagine na? Ang saya ng iba nalulungkot kasi nilaga ako eh. 10 years na ako. Huwag ka mag-alala. You will be part of the bride of Christ. Kung hindi ka man nagkasal dito, si Jesus ang groom mo. Ano ka ba? Alam niyo, gusto ng groom, pagagandahin ka niya lalo. Kasi nga groom eh, bride, groom. Parang palalo niyang pagagandahin. Kaya yung lalaki na hindi gumaganda yung asawa, kumapangit, hindi ka groom. Naintindihan niyo? Kaya magsisi na kayo. Kailangan gumaganda asawa natin. Husband, kapatinin niya asawa. Maganda na talaga yan. No, aman. Lalo pag gumaganda. Hallelujah. Nabayin tayo dito. Ang sasaya. Then I heard a loud voice from the throne saying, behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them. So, grabe na, si God na mismo, kasama na natin. Hindi na, yun lang kung magkaroon ako ng foretaste ng Diyos, anytime na meron ka sa alam ko, kasama ko siya. Ang saya-saya, kasabi nga ni David, in His presence is fullness of joy. Foretaste lang yun. Diba? Si Moses nga eh. Sabi ni God sa Moses, kasi pupunta na kayo sa lupa pa ako. Paunahin mo na ang doon. Malulubigin nyo sila. Pwede ko kayo sasamahan. Sabi, hindi nyo lang po ko aalis, Lord, kung hindi nyo ko sasamahan. Sabi ni Lord, okay, I will go with you. And I'll give you rest. Wow! Yung parang foretaste ng presence ng Diyos, sobrang sarap na. Paano pa kaya yung talagang kasama mo na siya? Nalala ko, nag-narinig siya preaching ni Pastor, ni Dr. Bruce Wilkinson. Sabi niya,